isang sinabi ka sa Diyos, 12, 50, 100 ang ginagawa sa buhay mo. Pero marami sa atin hindi nakikita yan. Kaya naman yung oras na ito, yung araw na ito, pag-aralan natin paano matanggap at lubusang magkaroon ng kagalakan sa bawat pangako ng Panginoon. Tayo lahat ay pumikit na lang tayo. Lord, sa umagang ito, pwede po bang pukawin ninyo ang bawat isipan at puso namin? Panghawakan niyo ang aming bawat spirito upang makinig sa iyong salita. Turuan mo kami, palakasin mo kami, pagalakin mo kami. At Lord, sino man ang dumating ditong nangihina ay lalakas sa paglaban. Sino man, Lord, na nawawala ng pag-asa ay bibigyan mo. Salamat, Panginoon, sa kagalakan at katagumpayan na iyong itutulot ngayong umagang ito. Lord, sa iyo ang papuri, tago mo ko sa inyo na ikaw lamang ang maitaas sa buong gawain. Sa pangalan ni Jesus, everybody say Amen. Amen. Palakpak sa Panginoon, tayo lahat ay makakaliko. Alright, kung papalakpak tayo para sa Diyos, palakpak ng pinagtagumpay ng Panginoon. Ako, mahina yan. Ano ito? Baka bago tayo pumalakpak. Ano ito? Nung nagkaroon ng total COVID-free sa kailan lang eh. Thailand ba? Thailand, tama. Thailand. Kailan lang po ito? About mga 3 days ago. Nagkaroon sila ng parada. Ang pinapalakpakan nila yung mga nurses, mga doctors, mga scientists, at ang palakpak naman dumadagundong sa buong Thailand. Wagas. Pero yung Diyos na nagpapagaling, hindi mo kayang palakpakan ng lubos. Diyos na nagpapala, hindi mo kaya. Yung palakpak mo, yung palakpak natin, tinitipid. Walang gana. Sana nagbibigay ng hininga mo. Sana nagbibigay ng lakas para makabangon ka sa umaga. Nagbibigay ng paramay sa iyo upang ikay makatayo araw-araw hindi mo makakapaan. Kapatid, gumising ka. Sana nagbibigay ng kagalakan. Papurihan ng Panginoon. Hallelujah! Amen and amen. Ngayon umaga pong ito, maraming tao gusto ng pangako ng Diyos. Sino bang may ayaw ng pangako ng Diyos? Lahat naman tayo nais yun. Sino dito nagugusto ng pangako ng Panginoon? Amen! Wow! At marami iyon. Ang problema po sa panahon natin ngayon, at gusto ko itong maging klaro, dahil maraming church, maraming pastor, maraming leaders ang laging sinasabi sa tao, pangako ng Diyos. So many preachings about the promises of God that they do not include that there is a process before the promise. Amen. There is a process before the promise. I will make you wealthy among all the land. Pagyayamanin kita at bibigyan kita ng kakontentuhan. Ang sabi ng Panginoon, pero yung proseso para pagyamanin ayaw ng iba. Ayaw ng banat ng buto. Come on. Yung proseso para bigyan ng kagalakan, magpatawad, ang sabi ng Panginoon, ayaw. Hello? Yung proseso para magkaroon ng kalayaan sa mga addiction, ayaw tigilan. May proseso, pwede ba sabihin mo, may proseso? Hindi ko pwede tuturo sa inyo yung proseso, kundi bibigyan ko kayo ng idea paano tigilan at paano pagpatuloy yung proseso para dumating tayo sa pangako ng Diyos. Maraming pangako ang Panginoon, iba-iba. Sino dito nakakaalam ng mga pangako ng Panginoon? I'm not saying all, pero malamang naman may alam ka kahit isa. Kahit tsamba na lang, baka makatatsamba tayo eh. No. Gusto ko pabigyan kayo ng trivia na maganda. Baka pa ako naririnig ko na there are 3,000 promises of God in the Bible. I've searched, hinanap ko po, at napakagaling ng scientist na nakahanap, si Google, no? 7,847 promises total in the Bible. Grabe, hindi lang pala 3,000, hindi lang 5,000, kundi 7,847 total promises of God. Sapat, hindi lang sa isang taon, 365 lang isang taon eh. O, bahala na kayo magbilang. Ilan yun? No? Nagpas 20 years ng pangako niya sa iyo, araw-araw pwede ito pa rin ang Diyos. Amen.
Pero yung isa pa hindi natin nararamdaman, tuwing kasi magsasabi tayo ang Diyos ang kagalakan natin dahil pinangako niya siya maging kagalakan natin. Pag uwi natin sa bahay, away sa pamilya. Sinasabi natin lagi ang Panginoon ang hindi magpapabaya at hindi nagkulang sa amin, lagi siya nagpapala pag uwi, alanganin ng pagkain. Totoo at realidad ang mga bagay na ito. Hello? Pero hindi ibig sabihin hindi totoo ang pangako ng Diyos. Mga kapatid, gusto ko po tayong, I want to share to you, yung process ng promise ng Diyos ay hindi madali. Hindi madali. Walang nagsabi, ngayong araw na ito, tatanggapin ko ang pangako ni Lord na magkakasakyan ako, kaya naman biglang lalapag mula sa langit ang isang sasakyan. Walang nagsabi na tatanggapin ko ang pangako ng Diyos ngayon, nagkagaling ako sa sipon at kagat na ito. Yes, there could be miracles, huwag niyo po ako maniin. Pero kailangan mo uminom din ng vitamins kasi kung di babalik lang din. Eh pagtapos ng pagalingin, nagpaambon ka ulit, tapos sabi mo, hindi ako pinagaling niya doon. Hindi siya tapat. Sinisi mo pa. Naintindihan ba natin? Sobrang dami ng pangako ng Diyos. Isa po sa pinakamatinding pangako ng Diyos na dumaan man tayo sa apoy. Ay, kinanta niyo ba yung kanina? Hindi. Hindi ba lang? Isa sa mga Tagalog favorite sa kanin namin ng ating daddy. Dumaan man ako sa ilog. Oh, alam niyo pa rin. Ay, dito. Hindi. Joke lang po ha. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy. Totoo ba yun? Sino dito handang magpasunog? Wow! Sino dito handang ilunod? Praise God. Extreme faith. Totoo din naman. Pero ginagamit ko yan sa katinuan, ha? Huwag nagtatanggol ako sa ilog na ito ngayon. Apoy! Hindi ka talaga mabubuhay. Nasa sa lugar. Kagaya ng isang si Dr. Calvin, sabi ng isang scientist, pangalan niya Calvin Weiss, na sabi niya, kung totoo ang Diyos, ito ang Preston, isang brake fluid, inumin niyo. Sinagot siya ng isang professor, isang scientist, sabi nung isang professor na scientist din, pero theologian, sabi niya, kung ikaw ba iinom niyan, tapos sabihin mo walang Diyos, mabubuhay ka. Hindi. Kaya nga sa inyo, dahil videos ko yan, sabi niya, kung ininom ko yan, pinatunayan ko lang hindi ako sumusunod sa Diyos dahil hindi ako naggamit ng utak. Maraming Kristiyano, gusto yung pangako ng Diyos, pero ayaw intindihin paano makamit. Hello? Isa sa mga pinamatinding pangako niya, yung sabi niya sa Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, I will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. It just shows, gusto ko po maintindihan natin yun. It just shows, kung babasahin natin, pwede ba basahin natin sabay-sabay ito? 1, 2, 3, go! When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Isang magandang pangako ng Diyos, alam niyo po ba, God is more on the process than the promise. Pag natanggap mo na yung pangako ng Diyos, tumitigil ang pagsama niya dahil gusto niya makita, makinig po kayo, para gusto niya makita kung sapat ba o tapat ka ba sa pinangako niya sa iyo. Pero bago dumating ang pangako ng Diyos, ito po yung hindi natin mabuti, bago dumating ang pangako ng Diyos na pagpapalit sa'yo, sinamahan ka talaga niya. He is more on the process than on the promise. Kasi gusto ng Diyos yung proseso bago mo matanggap ang pangako dahil marami sa atin tatanggap ng mga pangako ng Diyos. Kapag hindi ka handa, ikatitisod mo. Pinangako ng Diyos sa pagyamanin ka, bigyan ka ng 1 million, lahat tayo kabibigyan ng tagwa 1 million. Gusto niyo ba yun? Sa linggo, may 1 million ka. Sino dito nais ng 1 million sa Sunday? Taas mo kamay mo kung gusto mo, nahiya ka pa eh. Hindi ko naman sinasabi mukha kang fairer, pero gusto natin yun. Sino bang may ayaw? Kung ayaw, bigay mo sa kapatid mo. Handa naman kami tumanggap. Sino gusto ng 1 million ng Sunday? Tiyak ako, sa
may 1 million, ilan lang ang nasa church? Kapag lahat tayo sa linggo may 1 million, tatanggapin mo ng alas 9:30 ng umaga, kailangan nandito ka sa lugar na ito. Ilan lang ang mag-church? Ay, pastor, ano po yan eh? 1 million yan, pastor. Isang Sunday lang naman. Maintindihan mo na yan. Totoo naman. No? Pero ang totoo, marami sa atin gusto yung pera, pero katitisuran. Yung papangako ng Diyos, pero ikinatitisod ng marami dahil hindi pa sila handa. Hello? Naalala ko isang storya ng aming pamilya. Ewan ko naalala pa ng mami ito. It's a Wednesday service. Pagtapos ng Wednesday service, may missionary, hindi ko po alam saan galing. At lahat ng opening, sabi ni Daddy Bishop, ibigay mo na. I-bless nyo. Pag uwi namin ng bahay, nung nakatira pa po kami kila Inda, dyan sa Olivares, pag uwi namin, ay naalala ko to kasi iyak ako na iyak eh. No? Pag uwi namin ng bahay, sabi ni Daddy, magluto ka na. Sabi ni Mami, walang lulutuin, wala tayong pera. Di ba pinabigay mo ang lahat? Hindi ko makalimutan yun. Tapos may nagdala ng pagkain. Naulit yun, kahit hindi ko makalimutan yun. Naulit yun, nasa 427 na kami. El Grande sa BF Homes. Nandun na kami, naulit yun. Isa ulit service, sa bali ito naman yung midweek service. Pag uwi, wala ulit, kahit magkano. Sabi ko, ayoko na talaga magpasok. Kaya po ako yung pangarap ko mula ng bata ako, magsindikato. Ako yung kakaibang pangarap ng bata eh. No, marami kayong kilala na ang pangarap maging mayor, presidente, attorney, nurse. Ako po iba. Pangarap ko ng bata ko dahil kinikwento sa amin ng magulang. Noon, ang patotoo nila, napakadahil pera, 80,000 a day. Noon pa yun. Magkano yun kung i-convert na yun? Kaya ang pangarap ko ng bata ko magiging sindikato ko one day. No? Kaya inis na inis ako, ayaw ko maglingkod. Sabi ko, tuwing uuwi na lang tayo, galing sa paglilingkod kay Lord, walang makain. Pagdating namin doon, walang pagkain. Naalala ko, ito ba ang pangako ng Diyos? Maglingkod ka, tapos paghihirapin ka. Kaya naman pagdating sa bahay, sabi ni Mami sa akin, naalala ko, nakaupo kami sa set, kulay pink na set. Nasa sala kami, sabi ni Mami, huwag ka mag-alala, nagsasain na. Walang ulam. Walang kain. Kanin na kat yung kanin, hindi pa sapat. Biglang may kumatok sa amin, ewan ko po kung naalala niya, si Mama Isbeth kumatok, may dalang longganisan sa kaisda. Totoo po itong istorya na ito. Naalala ko, ito yung kumatok si Mama Isbeth. May dalang longganisan sa kaisda. Andiyan po ba sina Mami? Sinagot ni Nanay yun si Pastora Juliet. Ganyan, bakit po? Bakit may dala po akong pagkain para sa inyo. Alis na rin po ako. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, tapat ang Diyos. Yes! Kinaumagahan, may dumating ng lalaki, nag-bless kila Mami nung araw na iyon. No? Nag-bless kila Mami nung araw na iyon. Tapat ang Diyos, kahit sa anumang pagkakataon ng buhay natin, hindi lang natin makita yung proseso, tinuturuan pa na ako ng Diyos, magtiwala ng lubos sa Kanya. Tinuturuan pa na ako ng Diyos dahil hindi ko parehas ng pananampalataya ang aking ama. Tinuturuan ako na yung pananampalataya meron sila, magaya ka. Marami sa atin gusto yung pangako ng Diyos sa kapatiran mo para maging katulad mo sa'yo. Bakit ibaba kami ng Diyos? Siya pinagpapaalala ni Lord, si Ate Kalisa, si Mama Astor, kung sino man sa atin lahat. Pinibless ni Lord si Pastor Amena, pinibless ni Lord si Kuya Jens, at lahat ng bawat isa. Tapos ako hindi. Ano yun? Hindi pata si Lord Kapatid, dumaan din sila sa proseso bago tumanggap ng pagpapala. Baka kaya ganyan dahil tinuturuan ka rin. Sabi ko ba, saan mo tinuturuan pala talaga ako nyo? Sabi na Psalms chapter 46 verse 1, Psalms chapter 46 verse 1, hindi siya nandoon sa pangako, kundi nandoon siya sa proseso bago matanggap ang pangako. He is the very present help. God is a refuge and strength. Okay, babasahin ko po dito.
God is a refuge and strength, and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give away and the mountains fall into the heart of the sea. Sabi nga, He is our very present help in time of need. Andoon sa present, sa pagdaan mo, sabihin nga natin, sa pagdaan ko sa problema, ilan lang nagsasalita. Sabihin natin, sa pagdaan ko sa problema, habang tinatahak natin ang buhay na ito, hindi siya nandun sa dulo, waiting lang sa finish line. Kundi ang sabi na salita ng Diyos, habang tinadaanan mo ang lahat ng bagay, kasama mo siya. He is present, He is beside, He is in you. Kapatid, hindi ka iniwan ng Diyos. At madalas, yun yung na-overlook ng tao dahil hindi nila nakikita yung pangako. Dahil tinitignan nila yung pangako, hindi nila nakikita kung nasaan sila at paano sila sinusustain ng Diyos. Hello? Maraming tao tinitignan yung pangako at iniisip na andun na si Lord dito, hindi ako sinasamahan. Pero na-overlook nila, kasama nila ang Diyos sa paglalakbay. Kaya ako tinuturuan ng Diyos mag-online selling. Walang umiinig. Nahihiyan niyo ba yan? Marami akong kaibigan ko, milyonaryo ngayon dahil dyan sa bagay na iyan. Totoo. Kung hindi po kayo, kung nagugulat kayo, meron tayo na tawag Ubix Paris. Sa kaibigan ko yung pinilihan na sila ngayon, nakaka-online selling ng Paris. Totoo talaga. Dati sabi ko, hindi parang lahat yumaman sa ganyan. Yumaman sa ganyan. Pero totoo pala. Nakita ko sa kanila, pinagpala sila ng Diyos. Gusto kong ibalik doon sa sinasabi ko po kanina na habang nandoon ka sa proseso, tinuturuan ka ng Diyos. Hindi ka magiging handa sa malaking pagpapala kung sa meron ka ngayon pinagdadaanan, hindi ka maging tapat. Hello? Pinagdadaan ka ng Diyos, kaya ka naging pastor, kaya ka magiging evangelist, kasi hinanda ka ng Diyos. Bata ka pa lang, galing mo na sa arguments. Sa school mo, galing mo sa logic, para kapag ka nag-evangelize kami, nakipag-debate sa'yo, mapagtatanggol mo pala ng palataya mo. Wala maka-amen talaga. Ang hirap kaya. Kaya pala, binagpana ka ng Diyos sa katalinuhan sa pagdodrawing, kasi one day, isa ka sa mga magpipinta ng paano gagawin ng Diyos sa buhay ng iba. Kaya pala ang galing mong sumulat ng mga tula kasi isang balang araw o isang araw sa mga darating na panahon, isa kang manunulat ng kanta patungkol sa Panginoon. Isa kang magaling na, ano yung mga magaling umupi? No? Hindi ko sinasabi po sa pandaraya, kundi pag nakita nila, kaya nila, yung pala isa kang gagawin ng Diyos, innovator. To innovate things from what you see to be better. Iba magaling sumayaw. One day, pagsilid ka ng maraming tao sa Diyos sa pagsasayaw. Hello? It's always in the process to leading you to be more of what you already is. O yung ano ka na ngayon. Hello? Totoo po, na God is more in the process than the promise. Kasi sabi ng Genesis chapter 27 verse 50, kilala niyo naman siguro yung si Joseph. Isa po sa favorite kong istorya ng Biblia ay ang buhay ni Joseph. Dahil sa buhay ni Joseph, nakita natin, God is with him all the way. Mula nung sinabi niya yung pangarap niya, yung panaginip niya, yung vision na ibinigay sa kanya ng Diyos, dito binigay ng vision ng Diyos. Sino dito may nilagay ang Diyos sa kanyang damdamin, sa kanyang puso? Alam ko, meron lahat tayo. Kung hindi mo ba natatagpuan, pwede mong alamin sa Panginoon. No? Binigyan si Joseph, Joseph ng pangako. No? Galing sa Diyos na magiging mataas sa lahat. At ang nangyari, hindi yun ang kanyang pinagdaanan. The process of him before being second to the highest command, ano? Balon, binenta, pinagbintangan, kinulong, naging alipin, munti kang pang-ibitay, bago lang tumanggap ng pagpapala. Kaya kung dumadaan ka sa hagupit ng buhay, kapatid,
Natural lang yan. Merong malaking pagpapala. Nasa proseso ka ng Diyos. At kagaya nito, naniniwala po ako, dumadaan ng church sa matinding trial kung saan meron social distancing, bawal magtipon ng marami, kailangan nasa bahay, kailangan konti lang ang tao, kailangan ilan lang ang makapunta. Hello? Kasi may malaking pagpapala darating. Alam niyo ba, kung sino lang kasama sa proseso, yun lang din ang tumatanggap ng pagpapala. Kapatid, huwag kang mawawala. Huwag kang mawawala. Pwede ba palakpakan natin ng Panginoon? Huwag kang papayag, hindi ka kasama sa proseso ng paglalaban kahit mahirap. Hello? Minsan hindi natin nabasa sa istorya ni Joseph na ayoko na. Sige, magpapamigti na lang ako kahit kaya ko interpret dahil puro naman paghihirap ang nangyari sa akin. Bitay na lang nila ako, hindi ko na-interpret yung ayoko na. Hindi naman sa kumayaw. Dahil ang mga tao kumaayaw, hindi nakakatanggap ng pagpapala. Hindi nakakarating sa pagkapanalo. Kapatid, minsan, bumabagsak talaga tayo, pero hindi ibig sabihin nun, hindi mo na kayang bumangon ulit. Ilang beses bang dapat bumagsak si Joseph? Ano bang ginawa niya? Nagkwento lang naman. Sa ibang hindi po makarelate, si Joseph nagkwento lang, ha? Minsan masarap din magbasa ng Bible eh. Sabi mo, sa tabi mo, magbasa ka naman ng Bible. Ang hirap kaya mag-preach nang hindi alam ng kinakausap ng binipreach mo. Alam mo yun, yung nakikipag-chismisan ka, pero yung kausap mo, oo lang ng oo, pero alam mo walang alam. Oo nga eh. Kasabak sa utak niya, saan ba yung alas niya? Pakialam dito sa kausap ko ito. Huy, alam mo ba, nabuntis na daw si ano ng alien? Kasi pumunta ng Mars. Ha? Ikaw naman, oo nga eh, galing nga yan eh. Hindi mo naintindihan, hindi ka makarelate. Parang sa Pilipinas ni Pastor Bus, hindi makarelate ang marami sa atin. Bakit? Hindi nagbabasa ng Biblia. Hello? Gusto ko po kayong makarelate, kaya istorya ko sa inyo ng sandali. Si Joseph binigyan ng vision ng Diyos. At sabi niya, one day itataas kita sa lahat. Simplified lang po ito, baka sabihin niyo si Pastor nagtuturo ng mali. No? Pwede ko pong basahin sa inyo, abutin niya lang tayo ng mga 2 araw para explain lahat. At pagkwento niya na yun, nagalit sa kanyang mga kapatid. Kaya naman nagsimula ang paghihirap niya dahil sa kwento. Nangyari na ba sa atin yun? Nag-share ka lang ng vision sa iba, tapos ginaway ka pa, minaliit ka pa, minata ka pa. Totoo ba? Di ba yan sa ikaw pa? Anong pag-asa buhay mo? Kinukuman ka agad? Pagka may gumawa sa inyo, tanong niyo, ikaw bang Panginoon? Pag ginudge ka agad, tanong mo, Panginoon, ikaw ba yan? Sabi ko sa kanya, sabihin mo nga, Jesus is Lord, baka demonyo yun. You can only enjoy the promise if you went through the process. Amen. May pangako ang Diyos sa mga Israelites na darating sila sa lupang pangako, sa promised land. Pero nung dumating sila sa haba ng taon, ilang taon? Thank you, Lord, sa mga nagpapasa ng salita ng Diyos. Meron akong kausap kahit nila. 40 years! Sabihin nga natin, 40 years. Yung 8 to 11 days na travel, naging 40 years. Yung 8 to 11 days na dapat travel, naging 40 years. Intindihan natin yun? Dapat 8 days lang, nandun na sila eh. O kaya kung medyo mabagal sila at may rest sila, 11 days ang maximum. Pero hindi eh, inabot sila ng 40 years bago dumating doon sa promised land. At hindi pa sila nakakarating sa promised land, may isa pang barrier or harang bago dumating doon sa breakthrough. Ano yun? The giants of Canaan. Yung higante ng Canaan. At dalawang klase ng tao gusto ko ituro sa atin.
kung paano tinatanggap ang proseso ng Diyos bago yung pangako, at yung mga taong nagsasabi ang pangako ng Diyos ay imposible makamit dahil ayokong dumaan sa proseso. May tinatawag na Joshua and Caleb. Hello? Sa istorya ni Joshua at ni Caleb, sa Numbers chapter 13 to chapter 14, yung buong story po na hindi ko na babasahin sa inyo. Ang story na yan, nasabi, nagtawag si Aaron ng 12 spies. Sabi niya, kayong 12 ay pumunta doon upang maging tiktik para mahanap kung ano ba ang mga flaws nila at kaya ba natin manalo. Bumalik yung spies. At sabi ng 10, hindi tayo mananalo dahil masyado silang malalaki. Para lamang tayong tipaklong sa kanila kung tutuusin. At wala tayong tsansa makamit ang pangako ng Diyos. Pero nagsalita yung dalawa, si Joshua at si Caleb. Sabi nila, hindi ang proseso o hindi yung problema ang sinabi nila, kundi yung pangako. Sabi nila, ang ubas doon ay sinalaki ng pakwan. Ang bihira na. Kaya nga isang ubas. Kanyang kalaki ibibigay sa'yo. Sabi niya doon. At ang ano doon ay nag-overflow ng milk and honey. Saan ka man tumingin, may gatas. Pambihira naman. Ang kanilang pinaliligo doon ay hindi lang basta tubig. No? Super mineral. Hindi ko alam kung meron ba nun. Alkaline. Di ba yung pinakamataas na uli ng ano? Pinakamalinis daw yan. Ewan ko, hindi ko po alam. Basta kung ano yung pinakamalinis na klase ng tubig, yun, sabi na, yun ang kanilang inumin doon. Nag-overflow sa pagkain. Ang normal na manok nila doon ay sinlaki ng ostrich. Bihira naman, no? Pwede nga isang paan ng manok. Laki talaga na hawak ko. At grabe ang pagpapala. At yun ang binanggit ni Joshua at ni Caleb. Imbis na sabihin ng problema, sinabi ang pangako. Maraming tao, alam ang pangako ng Diyos, pero imbis na i-amplify ang pangako ng Diyos, ina-amplify at ina-magnify yung problem bago kami Amen? Ulitin natin. You can only enjoy the promise if you went through the process. At marami sa kanila ayaw pagdaanan iyon. Ayaw pagdaanan. Ayaw daanan yung harang bago yung breakthrough. Gusto mo makatapos sa pag-aaral, ayaw mo naman pumasok. Pwede ba yun? Ayaw mong gusto mong ma-promote, pero ano ba dahilan paano hindi ka ma-promote? Alam nyo na yan. Lagi ka late, di mo ginagalingan, ayaw mo magpasikat. Ano ba bang mga dahilan para ma-promote ka? Marami pa eh. Yung performance mo, ayaw mo mga kusayan, papasok ka ng late, out ka ng maaga, tapos gusto mo i-promote ka, magtatampo ka doon sa katabi mo, ba't ikaw na-promote? Alas 5, pasok natin, 4 pa lang, nandito na ako eh. Ba't kasi nag-out ka ng 6, 5 out natin? Sinisi mo pa siya? Hello? Hindi natin na-enjoy ngayon. Kaya kahit dumating ang pangako ng Diyos sa marami dahil hindi pinagdaanan yung proseso. Hello? Hindi ma-enjoy. Meron mga tao, one time, big time. Kilala niyo ba yung mga tao na hindi kilala kayong gano'n? Dumating ang pera, hindi na-enjoy. Hello? Alam ko, may kilala kayong ganyan. Bilines ng Diyos, kung araw na iyon, kinabukasan mong problema na ulit. Bakit? Madaling nakuha, madali rin mawala. Pero kung pinaghirapan mo, hello, nai-enjoy mo bawat segundo. Amen? Sabi dito po, God does something in you before He does something to you. Yes. Bago dumating ang pagpapala na kaya mong ipagpala sa iba, may gagawin muna ang Diyos. Amen. May gagawin muna pagbabago ang Diyos sa iyo. May proseso ka muna ng pagdadaanan. Yes. Kapatid, ang church dumadaan sa proseso ngayon. At kung hindi ka kasama, one day makikita mo, tanggal ka na. Malayo ka na. Isa ka na sa mga fallaways, mga backslider.
Isa ka na sa mga nagsasabi na ako din dati kasama dyan eh. Nagkikwento ka na lang pero hindi ka nakasaling. Hello? Nakikinood ka na lang sa malayo pero wala ka ng parte. God does something in you before He does something through you. Totoo po yan. Nangyari yan kay Pedro nang lumakad siya sa tubig. Bago siya mangaral sa 3,000 tao, bago siya magpaglaban ng Panginoon, dumaan muna siya sa proseso ng lumakad sa tubig dahil sa pananampalataya kay Jesus. Nung lumakad siya, meron din proseso nangyari, merong pagbagsak. Hello? Pero nakita niya na ang Diyos, hindi siya pinababayaan. Dahil yung sinabi niya, nalulunod siya, agad-agad inangat siya ng Diyos. Tumadaan sa proseso. Si Paul, alam natin yung encounter ni Paul sa Acts chapter 9, no? Verse 1 to 19. Sabi doon, yung encounter ni Saul noon, na naging Paul, alam natin yung encounter niya kay Lord. Dati siyang mamamatay ng mga Kristiyano, pero nagkaroon ng encounter kay God. Nagkaroon ng process sa buhay niya. Bago siya naging totoong mananampalataya, nabulag muna siya. Dahil ang nakikita niya noon ay maling pagkita, maling katotohanan. Kaya dinulag siya ng Diyos upang mawalan siya ng paningin para makita niya ang katotohanan. Dumadaan sa proseso para makita ang totoong katotohanan. Lahat tayo iba-iba, pinagdadaanan ng iba. Baka iba yung sa'yo, sa kanya, kaya huwag mo ikumparan. Pero ano man ang pagdaanan natin, kapatid, isang proseso ng Diyos para makamit mo yung pangako ng Diyos. Amen? Isa po sa pinakamagandang proseso na ayon-ayon ng tao na gusto kong i-example sa atin, kagaya ni Naaman. Sino kay alam ang storya ni Naaman? Si Naaman ay may sakit mula ulo hanggang paa. Meron siyang ketong, leprosy. No? At lumapit siya sa isang propeta at sabi ng propeta sa kanya, ilublog mo ang sarili mo, no, sa ilog Jordan. No, hindi si Jordan. Okay? Ilog po ng Jordan sa Israel. Okay? At yun ay basically wasteland ng lahat ng tubig. Limang klase ng river na pinagdadaanan, doon na pupunta sa ilog Jordan. At yung ilog Jordan, basically creek. Marumi. Ilog Pasig ng kasagsagan ng Katanyagan. Nung karumihan niya. Kasi malinis lang ngayon yan, no? Ewan ko lang. Tinakpan lang yata. Pero malinis na siya ngayon. Pero yung ilog Jordan noon ay sobrang dumi. Marumi talaga. At itong si Naaman ay isang mataas na general at may katungkulan. Kaya yung sinabi sa kanya, isang pagtapak sa kanyang pride. At marami sa atin ang process ni Lord ay tinatapakan yung pride natin para tayo mapalaya. Merong mga tao sinadya ng Diyos paghirapin para sa kanya tumawag upang makita ang totoong pagpapala. May dumadaan sa totoong kalungkutan para makita ang kagalakan na yan Diyos. May dumadaan sa kahigpitan ng buhay, sa mga pagkasira upang malaman ang totoong relasyon sa Diyos lang. Kapatid, may proseso. Sinaaman nung tayo na yung dumaan sa proseso, hindi lang isa, kundi 7 beses bago nakatanggap ng pagpapala. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Maaari hindi ka ng beses, isang beses ma-fire. Matanggal sa trabaho. Huwag ba 7 beses malalakan na doon? Lahat ng trabaho, tinanggal ka. No? Pero maaari dumaan ng ilang beses. Usakay na natin dumaan ng 7 hanggang 10 na, sige na. Pero darating ang time, darating ang blessing mo. Isang basic example ng modern times, meron po kami mga kilala, at ako po ay isa sa mga yon. Ilang beses nang nirejectan ng visa ng US. Nakakatawa nga po si Pastor Ramel na nag-i-istorya sa amin. Yung visa ko ay tinignan pa lang, reject na daw. Pagbigay namin sa consul, pagbigay, hindi pa niya nahahawakan, hawak niya na yung pula. Parang inaantay niya ipasok ko para tatakan. Sabi niya, bilisan mo.
Pagpasok na lang, reject. Denied. Ilang beses po yun. At Pastor Amena nagkukwento. Hindi po, hindi. At pinipigil ko pa si Pastor Amena, denied na tayo. Hindi tayo denied. Nakikipagkwentuhan pa siya. Hindi po, at one time sa Japan, bago po ako nagkaroon ng visa sa Japan, siguro mga 7 beses ako, 7 beses or 8 beses ako denied. At one time camp, gusto ko pong explain sa inyo na hindi lang isang beses ka mali-reject, mali-deny, bago tumanggap ng blessing. One time, isa yun, magka-camp, kasama ko po si Brother Christian, Pastor Christian La Rosa, wala pa siya sa Japan noon. At nandun si Pastor Amena at ako, magka-camp, pupunta kami. Sabi tinanong kami ni Christian, anong gagawin mo? Pastor Christian, tinanong siya, Christian, anong gagawin mo sa Japan? Sabi ng consul. Sabi niya, kukuha doon. Hindi, marami din hindi pa nagka-camp eh. Hallelujah, hallelujah. Sobrang kaba, nag-sign language. Sabi ng consul, awak-awak yung pananak. Deny. Tinawag ako. Sabi, sino dyan yung po? Sabi mo sa Ramela, ikaw na. Anong gagawin mo sa Japan? Nag-i-explain ako ng about sa camp. ID, kukuha ng plan. Tapos, tinawag ko pa siya, Pastor Ramela, pinahawak ko. Sabi ko sa Ramela, ano gagawin ko? Tapos kinukuha ko. Gulong-gulong ngayon yung yung consul. Gulong-gulong yung consul. Denied. Si Pastor Blen, pasado. Kinuha si Pastor Blen. Hindi na pinag-explain si Pastor Blen. Nakatatlong balik na siya ng Japan. Nung natapos kami, nung nalaman kasama kami, kinuha yung kay Pastor Blen na laman. Kasama mo sila? Denied na rin, wala ang paliwanag. Ikaw pala yung pastor nila, ha? Ikaw pala nagsunod sa mga to. Denied na rin. Darating talaga yung pangako ng Diyos. One time, pagtaas ko po ikasal, tinanggap ko po, ako po yung napangasawa kayo sa pinakamaganda kong asawa. Pastor Ruth, pag-apply namin, wala, sabi ko nga sa kanya, sanay na akong ma-deny. Siya, kabado. Hindi, kinakabahan ako. Sanay na akong ma-deny, hayaan mo na yan. di bagsak. Ulit na lang ulit. Pagtanggap namin, sabi ni Pastor Ruth, Dad, multiple visa, 5 years. Sabi ko, dumating yung pangako ni Lord sa akin. Madinay ka man na ilang beses. Hello? Meron talagang bibigay sa'yo ang Diyos pag bibigay yung pangako niya. Isip-isip ko, siguro single pa rin ako, hindi ako mapapasay. Buti na dumating yung asawa ko. Naniniwala po ako pag nag-apply ulit ako ng US visa, tatanggap ako ng multiple. Hindi ako papayag ng hindi. Amen! Awayin mo sila. Sapat na ako mabuo eh. Sapat na away naman. Hindi. Sinaaman ikaw itong beses sa kagumaling. Malapit na po ako matapos. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For all the promises of God in Him are yes. And in Him, meron pong special na dapat unawain. And in Him are the amens. Ibig sabihin ng are in Him, sa Kanya, ibig sabihin bago dumating sa Kanya, may proseso. Ulitin natin yun. For all the promises of God in Him are yes. And in Him, amen. Ibig sabihin in Him, nasa sa Kanya. Ibig sabihin, let's work it out. There's a process. Let's work it out kay Lord.
bago dumating yung talagang pangako niya. You could be denied. Hindi lang po denied. Marami pipigil. Lalo ang Satanas ayaw kang pagpalain. Lalo ang kaaway ayaw kang pagpalain. Pero ano? To the glory of God through Him. Through us. Pero ano? Pero sa kabila ng lahat, merong kalwalhati at tatanggapin ng Diyos kapag binigay niya sa iyong pangako. Malalaman mo kung sarili mo lang yan o sa Diyos dahil naluluwalhati ang Diyos. Naluluwalhati ang Diyos sa mga pinagdadaanan. Kapatid, dumadaan ng church, ang bawat individual sa mga problema, pagsubok, proseso iyan dahil ang pangako ng Diyos ay pangako. Ulitin natin, ang church under attack pero may malaking pagpapalang darating. Ang buhay mo under attack kasi may pagpapalang darating. There's a breakthrough coming, but be ready before the breakthrough, you're going to go under process. Last verse, Psalm chapter 46 verse 1 ulit. Sabi ng Psalm chapter 46 verse 1, He is our refuge and strength, and ever-present help in time of need. Siya ang ating kalakasan, God is our refuge and strength, and very present help in trouble. Siya ang ating malalapitan at laging kasama sa anumang bagay. Ngayong umaga ito, sino dito may mga pinagdadaanan? Magaya ng iglesia dito, maraming pinagdadaanan ng bawat church sa mundo ngayon. Iba-iba. At alam ko, bawat isa din sa atin may struggle, may kaba para sa kinabukasan. Pero kapatid, kung paano ginawa na noon ng Diyos ang pangako niya sa buhay mo, kaya niyang ulitin ngayon. May mga pangako ang Diyos mula ng bata ka, tinupad naman ng Panginoon ng TLTI. Dumaan ka sa proseso, kayang gawin ulit ng Diyos para sa bagong yugto ng buhay mo. Are you ready for that? I want you to be ready not just for the promise, but be ready on the promise of God. Lord, handa mo ako. Ay, natin tumayo. Malakas na malakpak sa Panginoon. Kahit lahat ay yumuko, bago po tayo magpatuloy, gusto ko po kayong magkaroon ng silent moment with God. Isang oras ng kayo lang ng Panginoon bago natin pagpatuloy ang mga bagay na ito. Habang hindi nakapikit, ituon mo ang iyong puso sa Panginoon, no? At habang ikay nakasentro ang iyong pag-iisip sa Panginoon, sabi mo sa niya, Lord, I know this is your promises. May mga tinanggap kang pangako mula sa Diyos. O kung meron ka mang pinagdadaanan, Lord, ito ang aking pinagdadaanan. Nawa, patanggap ko ang pangako pagkakos sa pinagdadaanan. Lord, ito ang pinangako mo sa akin. Kaya Lord, bigyan mo ako ng lakas sa pagdaan sa lahat ng proseso nito. And as you do that, before we continue, I would like to pray, Lord, kilala mo kami lahat at wala kami maitatago sa iyo. Kung paano naging tapat ka, mula noon tapat ka hanggang ngayon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Dalangin namin sa lahat ng prosesong pinagdadaanan namin, mauwi ito sa pangakong ikaw ang nagkakaroon. Salamat, Panginoon, at sa mga inaasahan namin pangako, magkaroon kami ng kalakasan, pagtagumpayan ng bawat proseso ang pagdadaanan. Salamat, Panginoon. Maluwalhati ka lagi at maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, kausapin mo ang Panginoon while we sing one song, one worship to the Lord. Pwede ba kausapin mo si Lord? At sabihin mo, Lord, ito ang aking mga pinagdadaanan. Ito, Lord, ang aking mga pangako tinanggap sa iyo. Can you give me strength? Just close your eyes and do not think of anything else. Think of the goodness of God. Think of His promises in you. And think of what you're going through right now and give it all to the Lord. Lord, one day I know, pinangako mo sa akin, pagayamanin mo ako. Lord, I know one day, sinabi mo sa akin, magkakaroon sa sarili mong bahay. One day, Panginoon, these days, Panginoon, alam ko, itong trabaho ko, pagpapalain ako, i-promote mo ako, Lord, sa aking business, iaangat mo, ibaba mo muli. And right now, just give it all to the Lord. Amen.